CR to ng mga babae. Ako po ang anak ninyo. Miguel, what are you doing here? Banyo ka namang babae, ano ba? Car! Car! Nagkakamali ka, wala akong anak. Pero kilala ko po mukha nyo. Kayo po ang nanay ko. Kayo po si Ruth Abelgas. Tatay ko po si Eroyan. Sino ka ba? Ako po si Miguel Asis. Matagal ko na po kayong hinahanap. Kayo po ang nanay ko. Guard! Maniwala po kayo sa akin. Ako po ang anak ninyo. Guard! Maniwala po kayo. Ako po si Miguel. Ako po si Miguel. Kaya mga babae to. Ako po ang anak ninyo. Maniwala po kayo sa akin. Dahil ako po ang anak ninyo. Pasensya na po kayo, ma'am. Anong department po ba kayo? Gusto niyo po bang mag-file ng complaint? Ha? Kasama ko si Dr. Cynthia Evelon. Kakilala niyo po si Miss Evelyn? Oo, magkaibigan kami. Bas! 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 Anong ginagawa mo dito, Cassandra? So, ikaw pala gumagawa ng mga halimaw. Hindi ba dapat nasa bahay ka nag-aaral? Huwag mo ang baguhin yung usapan, Dad. Ba't mo ba ito ginagawa? Daddy, ang dami mo nang napatay. Klaseng tao ka. Kat, Bitawan mo nga ako! Kinahihiya kita. Kinahihiya akong daddy kita. well, Cassandra, the irony of it is that you're not my daughter. Ano? Sandy, you're nobody's daughter. Anong ibig mong sabihin? Pare Koy, nakita na kami ng nanay ko. Nagkausap pa kami. Talaga? Tapos? Ano sabi niya? Ano sabi mo? Hoy! Ika nga lang! Alam mo, sa lahat ng mga nakahanap at nakausap yung mga nawawalang magulang nila, ikaw yung malungkot dyan, ano yan, para maiba? Di ba dapat happy ending? Ayaw na kasi maniwalang anak niya ako eh. Bakit? Mayaman ba siya? Feeling ba niya pera lang habol mo sa kanya? Anong klase magulang naman yan? Porket mayayaman sila mga ganun, mahirap lang tayo naman yung mga ganyan. Hindi sa ganon, pare Koy. Uy, ano? Ang ibig sabihin niya, siguro dahil patay na yung anak niya, kaya ayaw niya maniwalang anak niya ako. Patay! Eh yan ka nga, buhay na buhay eh. Medyo papayat-payat ka nga na siguro, kaya pinagkamalan kanyang bangkay. Puro ka biro eh. Ito naman, binibiro yan. Piko na naman. Alam mo naman, labs kita eh. Ito lang ha. Pag nakita mo ulit yung nanay mo, ito sabihin mo ha. Ruth? Ruth Abelgas? Ako po si Miguel. Ako yung anak nyo. Ayaw nyo maniwala? Tingnan nyo, oh. Magkamukha tayo. Pareha tayo ilong, pareha tayo hairline, pareha tayo pinagbiyak na mimiyak. Ayaw mo? Yang ka. Nilikha lang kita para tumahimik si Ruth o your Mami Cynthia Asinor. Dahil nangungulila siya sa anak mong ngayon na sa harayan. Imposible. Hindi totoo yan. Kaya pala hindi ko naramdamang minahal mo ako. Ikulong mo na yan at huwag na huwag mong palalabasin.
Hindi tao si Daddy. Alien siya. Ako. Hindi ba ako tao? Ano ako? Kayo po ang nanay ko. Kayo po si Ruth Abelgas. Tatay ko po si Eroyan. Nagkakamali ka, wala akong anak. Pero kilala ko po mukha niyo. Totoo ba ang sinasabi ni Miguel? Bakit niya kilala si Eroya? Sino ko ba talaga, Miguel? Tay, paano ko ba makukumbisi si nanay? Ayaw niyo maniwalang anak niya ako eh. Tulungan niyo naman ako. Anak ko, Tay. Ang pinakamahalagang bagay, dito nakapalooban na ang tanging yamang na ibibigay ko sa'yo. Kapag indinikit mo to sa iyo noon, makikita mo sa isip mo ang lahat ng gusto mong maalala. Oo nga no. Ba't hindi ko naisip to? Tama. Papagamit at papakita ko kay nanay to para maniwala siyang anak niya ako. Salamat, Tay, ah! Daddy! Palabasin mo ako dito, Daddy! Tigilan mo na si Miguel! Mamamatay tao ka! Wala ka talagang kwentang tao! Wala akong pakialam kung wala akong kwentang tao. Dahil hindi naman ako tao. Oo nga naman. Kaibigan mo nga naman pala yung Miguel na yan. Mabuti pa siguro gawin na rin kita mo. Para ikaw lang pumatay sa suot eh. Hindi mo magagawa yan. Alam mong mahal ako ni Mommy. Kaya hindi mo magagawa yan. Oo nga naman. Baka nga naman magalit ang mami mo. Pag-iisipan ko, madali lang naman gumawa ng panibago eh. Hello, Jared. Nasaan ka? Kailangan kita dito sa bahay. Sige, pauwi na ako. Mommy! Mommy! Daddy, please! Daddy! Daddy! Palabasin mo ako dito! Hello, Miguel. Hello, Miss Evelyn. Pasensya na po sa abala. Pwede ho bang magtanong? Sige, ano yun? Meron po kasing bisita kanina sa pharma. Ruth ang pangalan. Ang sabi niya sa akin, bisita niyo daw siya. Miss Evelyn, pwede ko ba mahingi number niya? I'm sorry, Miguel. Sinungaling ako sa'yo dati. Pero hindi ko basta-basta pwedeng ibigay sa'yo ang number ng kaibigan ko si Ruth. Sana maintindihan mo. Pero Miss Evelyn, nakikiusap po ako sa inyo. Matagal ko na po siyang hinahanap eh. Kailangan ko siyang makita. Siya po ang nanay ko. Ang alam ko, patay na ang anak ni Ruth.
So, paano mo sinasabi na ikaw ang anak niya? Meron ka bang katibayan? Patunay na ikaw nga ang anak ng kaibigan ko? Meron po. May iniwang kwenta sa si Tatay Royan bago siya mamatay. Pag nakita niya to, maaalala niya ako. O sige, ganito na lang. Tutulungan kitang kasapin si Ruth. Pero ipangako mo sa akin na dadalhin mo yung kwenta sa sinasabi mo. Opo, Miss Evelyn. Opo. O sige, tatawagan ko siya bukas. I'll get back to you. Maraming salamat po, Miss Evelyn. Maraming pong salamat talaga. Ano? Ano ba, Cynthia? Bakit ka pumayag makipagkita kay Miguel? Paano kung totoo ang sinasabi ni Miguel? Sapatos ko makita yung lintas na sinasabi niya na magpapatunay na anak ko siya kay Royan. Kwintas. Anong kwintas? Hindi ko alam. Pero pinangako na dadalhin niya. Ang bago mong misyon ngayon ay ang patayin si Lasting Man. Ako nang bahala kung sino tatapos kay Miguel. May plano na ako kung paano mabibitag si Lasting Man. Makakaganti na rin ako sa mga tao. Mararamdaman nila ang sakit na naranasan ko. Mararamdaman na ngayon ng mga magulang kung gaano kasakit mawala ng anak. Ikaw nang bahala kung anong plan mo. Basta't siguro tayo mong mapatay mo si Lasting Man. Makikita mo agad doon. Makikita mo. Clarice! Clarice! Ang dami oh, ang gaganda! Wow, kuya, ang ganda! Wow! Clarice! Junjun! Nasaan kayo mga anak? Sa lahat ng nilikha ko, ikaw ang pinaka-advanced. Anong pakiramdam mo, Ninoy? Hindi lang abilidad ng isang praying mantis ang kaya mo. May kapangyarihan ka rin magbago ng anyo. Dayain ng kahit sino. Mula ngayon,
makikilala ka na bilang si Morfino. Maninoy! Maninoy, tulungan mo ako! Buksan niyo to! Maninoy! Kunin mo ang kwintas ni Miguel, dalhin mo sa akin sa lalong madaling panahon. Tigilan mo na si Miguel! Palabasin mo ako dito! Hinahanap na ako ng mami ko! Paano ka naman hanapin kung di ka nawawala? Saan ka nang galing? Late na. Nakita ko yan sa isang bar. Kasama yung mga schoolmates niya. Sa susunod, Sandy, tumawag ka nang hindi kami nag-aalala. Sorry, ma. Day, si Mang Ninoy, kailangan ko kasing mangutang ng pera ngayon, di pa matrikula ng anak mo. Ay, wala ko siya. Hindi pa umuwi mula pa kagabi. Sasabihin ko pag dumating. Sabihin mo na lang, Day, ah. Oo. Wala sa dito. Nabalitaan niyo ba yung nangyari kagabi sa Marikina? Ang dami nga daw nawawala ngayon doon. Ano kaya nangyari? Kinidnap? Alam mo, sa panahon na ito, masyado na talaga mapanganib. Mga bata nagkakawala. Hirap talaga. Masyado na mapanganib talaga. Oh, ito na pala si Mang Ninoy. Mang Ninoy, ano, pwede makahiram din mo. Gipit lang ko talaga ako. Sira ko kasi yung taxi pinapasada ko eh. Kawawa naman yung pamilya ko, Mang Ninoy. Sige na po. Ninoy, awa na po kayo, Mang Ninoy. Kaya, anong ginagawa mo rito? Halika na dito ka sa mami mo. Ate, si Kaya po! Ate, si Kaya po! Isang grupo ng mga bata ang hindi mapigilang sumusunod sa mga mayuwagang insekto. Kakaiba ang mga insektong ito sapagkat ito'y makulay. Palagay ko ay sa mga kulay ng insektong ito na-attract ang mga bata na animoy na-hypnotize na. Wala namang magawa ang mga magulang pati na ang mga otoridad sa mga bata maging sa mga mayuwagang insekto. Tanging si Lastic Man na lang ang pag-asa. Lastic Man, kung nasan ka man, sana matulungan mo kami. Yung suklay ko, hinahanap ko. Nakita mo ba? Meron po ako sariling suklay. Baka po na kay Madonna. Oo nga. Sige.